o Griego, maging mga alipin o mga malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Pagpapala pong si Martin sa pagkabasa po tayo ng kanyang salita, tayo ay manalangin sa mga. Salamat po Panginoong Diyos sa pagkakataon, sa pribilehiyo na pinili po sa amin, pagkaman pasungit ang panahon. Nilugin po Panginoong Diyos na kami magkakain ng ipon, magkasama-sama, magkaisa, magpuri, luwalhatiin, sampayin ang pangalan ng Panginoon. Sa pagkakataon po ito, kami muling mag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy niyo po kami samahan, patnubayan, guide us with your Holy Spirit, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po yung ako po na mga kapatid. Yan, kamusta po ang araw ninyo? Lalamig tayo na. Praise God, no? Bago masungit ang panahon, narito tayo ngayon. Hindi lang yan, no? Meron din tayong mga kapatid na nanonood online. Hindi man natin sila kasama physically, kasama naman natin sila spiritually sa katotohanan, sa espiritu at katotohanan sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Shout out po sa mga nanonood online. No? Papuri sa Panginoong Diyos sa pagkakataon na tayo muling mag-aaral ng kanyang mga salita. So, second Sunday na po natin ng ating pag-aaral all about, nag-aaralan natin about unity. Matanong ko lang po kayo mga kapatid. Yan. Yan, Tagalog yan. Matanong ko lang po kayo, kayo po ang papipiliin. Ano ang pipiliin ninyo? Yung mukha nyo ang maging mukha ng katabi nyo? O yung mukha ng katabi nyo ang maging mukha nyo? Walang katabi yan. Alam niyo po, kahit ano yung piliin natin, isang bagay ang sigurado. Hindi tayo pare-pareho. Lahat po tayo mayroon po pagkakaiba. Kaya ang ating pong sermon sa umagang ito is all about unity in diversity. Pag sinabi po natin diversity, mga kapatid, the state of having many different kinds of people or things, differences. Sa madaling salita, sa wikang Tagalog, lahat tayo hindi pare-pareho. Meron tayong pagkakaiba, may kanya-kanya tayong personalidad, no? Meron po ba kayo ditong kilala na kapareho nyo sa lahat ng bagay? No? Even identical twins, mga kapatid, kahit identical yan, meron pa rin silang pagkakaiba. Kaya ganun alam niyo po mga kapatid, bago pa pumasok ang kasalanan, may diversity na. Kasi nung nilikha ng Diyos ang langit ang lupa, merong lalaki, merong babae. May iba't ibang uri ng hayop. No? May hayop papawid, hayop panlupa, hayop pandagat. May iba't ibang uri ng halaman. No? Yung merong mga halaman ng damo, no? Mga bulaklak, prutas, gulay. At hindi lang po yan, no? May mga iba't ibang hugis din. No? Kaya merong bilog, may triangle, square, pentagon, hexagon, at ano pa mga kapatid, na nilikha po ng ating Panginoong Diyos. No? The question is, kung lahat tayo, mayroon tayong pagkakaiba, paano nga ba tayo magkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba? Yun po yung ating pag-aaralan at pagbubulayan. No? How can we remain united despite our differences? Pag-aralan po natin mga kapatid sa umaga pong ito, mula po sa teksto po ng 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 27 na ating nagsinulat po ni Pablo, makikita po natin mga kapatid that actually Paul uses one of the greatest illustrations in the scripture. Alam niyo po kung anong ginamit na illustration ni Pablo dito? Sa mga nakabasa na po ng Korinto, mga kapatid, ito po yung human body. Sabi ni Pablo sa verse 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Merong kamay, merong paa, merong ilong, may bibig, may tenga, pero iisang katawan. No? Sabi ni Pablo, maging Hudyo, Hentil,
alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. So, sinabi po din ni Pablo kung paano ang katawan may iba't ibang bahagi. Pinapakita sa atin ni Pablo na ang bawat sa atin, bagamat meron tayong pagkakaiba, dahil kay Kristo, tayo ay iisang Espiritu. Tayo ay iisang katawan. At iisa ang ating Panginoong pinaglilingkuran. Doon tayo nagkakaisa, mga kapatid. Kaya unang bagay na gusto iparating sa atin ni Pablo, na dapat natin malaman, we should understand that diversity is designed by God. Yung pagkakaiba po natin, dinisenyo po yan ng Panginoon Diyos. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 12:18, ngunit ngayon, inilagay ng Diyos sa katawan ang bawat isang bahagi ayon, sabi po doon, ayon sa kalooban niya. That's the reason why mayroong kamay, may paa, may mata, may ilong, may bibig na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, sabi sa kanta, no? Sabi doon, it was intentionally placed by God. It was designed by God. It was arranged by God. No? God never intended diversity to become division. No, ginawa ng Diyos ang ating pagkakaiba, hindi para magkahiwa-hiwalay tayo, kundi makita natin yung kagandahan at kahalagahan ng likha ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po yung katabi niyo, mga kapatid. No, may reason bakit nandyan yan. Kasi kung wala yan dyan ngayon, wala sana tayong katabi. Hindi na yung kalagahan ng bawat sa... And we can see, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 12, Paul actually exposes the absurdity of uniformity. Pinaliwanag ni Pablo sa isang iglesia sa Corinto na walang kabuluhan kung lahat pare-pareho. Pag-aralan natin, mga kapatid, sabi ko sa verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Sabi niya sa 15, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng kamay, sasabihin ng paa, dahil hindi naman ako kamay, hindi na ba ako bahagi ng katawan? Ganyan din po mga kapatid, sa verse 16, sabi, kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? No, dahil pa yung tenga, hindi siya mata, ibig sabihin ba noon, hindi na siya bahagi ng katawan? Sabi ni Pablo, verse 17, kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lang, ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Nung gusto pong iparating sa atin ni Pablo, na yes, yung mata nakakatulong para sa atin para makakita tayo. But at the same time, yung mata, hindi niya kayang umamoy. No, hindi kayang humawak ng mata. Ganyan din po yung tenga. Yung tenga natin, nagagamit natin siya pandinig. Hindi natin siya nagagamit pang amoy. Meron na ba kayo nakita na yung tenga yung ginagamit pang amoy? Ano pa pang amosis? Paamoy naman. Ganun ba, di ba? Ganun, di ba? Kapag ang kamay ay gustong maging mata, problema yan. At kapag ang paa gustong maging kamay, may problema. Kung meron ka namang kamay, pahihirapan mo ba yung paa mo? Di ba? Ganun yung sinasabi sa atin ni Pablo, yung absurdity ng uniformity, mga kapatid. Ito yung nais ipaliwanag ni Pablo sa iglesia sa Corinto. Ang church sa Corinth, kung inyo pong matatandaan sa mga nagdaan natin pag-aaral, they were gifted. But at the same time, they were divided, mga kapatid. Dahil nagpapagalingan sila, nagpapataasan sila, nagmamalakihan sila ng spiritual gifts na meron sila. Kaya ginamit ni Pablo yung human body as an illustration para ipakita sa atin yung kahalagahan ng bawat isa. Yung kahalagahan ng disenyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya tandaan natin, mga kapatid, that God gave each part its own place, its own function, and its own purpose. Kapatid, tandaan mo na hindi mo kailangan maging katulad ng iba para magkaroon ka ng kalagayan. Kasi sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Panginoong Diyos, ang bawat isa po sa atin ay mahalaga. Because God created us, He redeemed us, and intentionally placed us in the body of Christ. Kaya tayo narito. Ano man yung itsura mo, kapatid, ano man yung kulay mo,
Be grateful. Kasi nilikha ka ng Panginoon Diyos. Hindi ka nasunog. Hindi ka naging hilaw. Dahil doon sa mga kwento. No, yung creation sa atin, naririto tayo sa iglesyang ito, kapatid. Meron kang part sa iglesyang ito. Meron kang part sa pamilyang ito. Meron kang part sa katawan ni Kristo. Hindi ka others, kapatid. May halaga tayo sa Diyos dahil nilikha niya tayo. Minahal niya tayo. Pwede mo kong sabihin sa kapatid niyo, mahalaga ka, kapatid. Pahalagahan po natin yung bawat isang kapatid. Gaya ng pagpapahalaga ni David, no? Sa kanya pagkalikha ng Panginoon, sabi niya, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Pinupurihan ni David ang Panginoong Diyos dahil alam niya na tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay nilalang ng Diyos, at tayo ay dinisenyo ng Diyos. So tandaan natin, no, that diversity is designed by God. Nilikha ito ng Diyos yung pagkakaiba natin upang makita natin yung kahalagaan, kagandahan ng likha ng ating Panginoon. Secondly, mga kapatid, diversity is directed together. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos na mayroong pagkakaiba. Pangalawang bagay, nakikita po natin that diversity is directed together. Ano po ibig sabihin niya, mga kapatid? Tandaan po natin, whether we like it or not, sa katawan ni Kristo, we need one another. Kailangan natin ang bawat isa, mga kapatid. Tandaan natin, we are not designed to be independent. We were designed to be interdependent, mga kapatid. Kaya ang sabi sa atin sa 1 Corinthians 12:19, kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Hindi yan katawan ni Kristo kung lahat pare-pareho. Meron tayong pagkakaiba. Kaya makikita po natin, mga kapatid, kung lahat tayo pareho, imagine this, mga kapatid, kung lahat tayo pare-pareho, walang pagkakaiba, kailangan pa ba natin yung bawat isa? Kung lahat tayo magkakapareho, may matututunan pa ba tayo sa bawat isa? Kung lahat naman pala tayo magkakapareho, may maitutulong pa ba tayo sa bawat isa? Wala. Kasi kung ano yung kaya mo, kaya ko. Pare-pareho tayo. Pero dahil mayroon tayong pagkakaiba, we can help one another. Dito natin mauunawaan yung sinasabi ni Pablo. Bagamat iisa ang katawan, mayroong iba't ibang parte yan, mga kapatid. At ang bawat parte ay nagtutulungan. Alam niyo po, sabi nila, yung sa kamay po natin, sino po dito yung mahilig magtrintas ng buhok? Sabi nila, pagka nagtitrintas ka ng buhok, napakahirap na wala yung thumb. Itong nilalaki. Na-try nyo na po. Ang hirap magtrintas daw ng buhok pag wala. So, bagamat, no, isang parte lang siya ng ating dali, ng ating kamay, pero meron siyang naiambag, meron siyang tulong, meron siyang nagagamit siya sa isang katawan. Ganun din yung bawat suko sa atin. Bakit hindi lang natin alam kung saan tayo? Pero meron kang parte sa iglesyang ito, kapatid. Kasama ka sa iglesyang ito, kasama ka sa katawan ni Kristo. Kaya sabi doon, sa verse 20, ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Sabi doon, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Dahil ang katotohanan, maaaring maggamit ng Diyos ang bawat isa sa atin para tulungan po natin ang bawat isa. Tandaan niyo po, kapatid, no one is self-sufficient in the body of Christ. Kaya, nakikita niyo po itong picture. Naranasan mo na ba ito, Brother Hensley, Brother Jan? One-man band. Naranasan niyo na po ba yung ganito? No. Ikaw na yung tutugtog, ikaw na yung magigitara, ikaw na yung magda-drums. Magsasermon pa daw yan, pagkatapos. No, napakailat. Kahit gaano ka pa kahusay, kahit gaano ka pa galing, kahit gaano ka pa katalentado, kung ganito ang sitwasyon mo, sa'yo lahat, hindi ka tatagal. Hindi mo kakayanin. Hindi ka magsusurvive. Mapapagod at mapapagod ka. Mahihirapan at mahihirapan ka. Susuko at susuko. Kaya tandaan mo, kapatid, you were never meant to do everything by yourself. Kailangan natin ng suporta
ng bawat isa. Kailangan natin ang pagtutulungan sa iglesia. Kailangan natin ang pagkakaisa sa iglesia. Pwede pong pakitaas yung kamay mga kapatid ng mga taong nakaranas na matulungan ng ibang tao. Meron na po sa inyong nakaranas na matulungan. Yan, lahat tayo, di ba, naranasan. Pwede naman pakitaas ng kamay yung mga taong naranasan ng tumulong sa iba. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, yung simpleng pagtaas natin ng kamay, it is a simple picture of diversity. Kasi nagpapakita ito, we are not all the same. May mga bagay na kaya ng iba, hindi natin kaya. May mga bagay na kaya natin, na kaya ng iba. May mga bagay na mahirap para sa atin, madali para sa iba. May mga bagay na madali para sa atin, mahirap para sa iba. May mga bagay na meron tayo na wala ang iba, at merong mga bagay na meron ng iba na wala tayo. And alam niyo po mga kapatid, yung pagkakaiba natin, when those differences work together, that's unity. Ang gandang makita, ang gandang pagmasdan. Kung ano yung kaya ko, ano yung kaya mo, ano yung kaya ng bawat sa atin, pinagsama-sama natin, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Kaya pinupunta ni Pablo sa mga taga-Corinto, sa Iglesia ni Cristo, sa katawan ni Cristo, sa pamilya ni Cristo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayo, tulong-tulong tayo, nagkakaisa po tayo. And lastly, and most important part of this sermon mga kapatid, is diversity displays Christ. Tandaan po natin na sa ating pagkakaisa, ang naitataas, ang nakikita, ang nadadakila, ang Panginoon Hesus Kristo. Kasi sabi doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na si Kristo yung maging ulo ng katawan. Napakahalaga na si Kristo yung maging sentro ng ating pagkakaisa. Because without Christ at the center, diversity divides. Diversity can lead to comparison. Diversity can lead to pride. Diversity can lead to division. Okay, diversity, it's a gift from God. But without Christ at the center, it can turn into comparison, pride, and division. Kaya po, alam niyo po mga kapatid, ma-share ko lang. Doon sa aming discipleship training, merong evaluation sa amin. Merong tanong sa amin. Alali sa atin sa mga leaders. Paano kung yung dinidisciple mo, yung tinuturuan mo, yung estudyante mo, mas mahusay pa sa'yo, mas magaling pa sa'yo, mas talented pa sa'yo? Bilang tagapagturo, ano yung mararamdaman? Ano yung magiging reaction mo? Kung hindi si Kristo yung sentro, for sure, magkakaroon ng inggitan, magkakaroon ng division, magkakaroon ng comparison. But when Christ is at the center, diversity ends. Pag si Kristo yung sentro ng ating pagkakaisa, nawawala yung pride, nawawala yung division, nawawala yung competition, nawawala yung comparison. Nagiging blessing ang bawat isa sa atin. Di po ba? Minsan ganun kasi nangyayari. Kaya may umaalis, may nawawala kasi nagkakaroon ng competition, nagkakaroon ng division. Pero kung si Kristo yung maging sentro ng bawat isa sa atin, dito natin nalalaman na lahat ng ating ginagawa hindi para sa ating sarili, hindi para makilala tayo, hindi para sumikat tayo, kundi para ipakita ang katangian ni Kristo sa bawat isa sa atin. Yun yung kagandahan na mayroong Kristo sa ating pagkakaisa mga kapatid. Tandaan natin, we have different gifts, we have different personalities, we have different stories, we have different backgrounds, but one Christ
makes us one body. No? Pag tayo nagtutulungan, pag tayo nagsasama-sama, pag tayo nagkakaisa, nagiging way yun. Hindi lang para maging healthy ang ating iglesia, hindi lang para maging maayos ang ating iglesia, hindi lang para maging maganda ang relasyon ng bawat isa. Alam niyo po kung ano ba? Pag tayo merong pagkakaisa, nagiging testimony din po yun. Nagiging testimony ang ating pagkakaisa upang makita ng iba na tunay, buhay, totoo ang Diyos na ating sinasamba. Alam niyo po mga kapatid, yung Panginoong Jesucristo, bago siya hulihin, bago siya maghirap, bago siya ipako sa krus, meron siyang ginawa. Alam niyo po kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo nung bago siya ipako sa krus? Ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo, nanalangin po siya. At isa sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo ay ang magkaisa ang kanyang iglesia. Sabi doon sa John chapter 17 verse 21, sa wikang Tagalog, ang sabi doon, Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa silang sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo na sa ating pagkakaisa, makilala si Kristo, makita si Kristo. Hindi lang ang bawat sa atin, kundi yung bawat ang kapaligid sa atin. So the goal, mga kapatid, is not for people to see how great we are, but to see Christ through what we are. Yan yung ating pangalan, mga kapatid. Yan po yung ating ipanalangin. Kaya, alam niyo po mga kapatid, kung napansin po ninyo, glory to God, praise God, last Sunday, nang bagamat maulan, niloob niya, na magkaroon pa rin tayo ng gawain, nakatipon tayo, naging masaya tayo, nakapagpuri tayo, nakapagpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nag-enjoy po ba kayo last Sunday, mga kapatid? Pero alam niyo po, yung ating pagkakaisa, hindi natin namamalayan habang tayo nagsasaya, habang tayo nag-enjoy, habang tayo sumasamba. Hindi natin namamalayan na yung ginagawa po natin, nagiging testimony na pala sa iba. Nakita nila yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating pagkakaisa, sa ating iglesia, sa bawat isa po sa atin. Kaya ang gandang makita kung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na tayo maging daan upang magkikilala siya ng sanlibutan. Kaya ipanalangin po natin mga kapatid na sa ating mga darating panggawain, hindi lang ito maging way para tayo ay magkaisa. Nawa, yung ating pagkakaisa ay maging testimony din, maging testimonya ng bawat sa atin para marami pang makakilala kay Kristo, marami pang mapabilang sa katawan ni Kristo, at marami pang mapabilang sa kanyang pamilya. Yun ang pagtatapos mga kapatid. It's part of my conclusion. Pwede po natin sabay-sabay lang basahin. Ano pong sinasabi? Diversity is designed and created by God, not to divide us, but to unite us. Tandaan natin mga kapatid, sa kabila ng ating pagkakaiba, huwag natin kalilimutan na iisa ang ating Panginoon, iisa ang katawan na ating pinagbibilangan, at iisa ang ating misyon at lingkod. Ito ang luwalhatiin, sambahin, papurihan ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa. Pagpalain po ang bawat sa ating sa karinig ng kanyang mga salita, naway pinagpala po tayo at magsilbing kalakasan sa bawat sa pusan. Tayo po muna yung manang para sa mga manalangin.